The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "Be merciful, just as your Father is merciful. Stop judging, and you will not be judged. Stop condemning, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down and overflowing, will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in return be measured out to you." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat, hindi nanunukat, at hindi nanunumbat. Uulitin ko po, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat, hindi nanunukat, at hindi nanunumbat. Ngayong Kwaresma, yan po ang ating sinasariwa, ang pag-ibig na nakapako sa krus. Hindi pag-ibig na napako, kundi nakapako sa krus. Always extending the arms, a love with no limits. Yan po ang sabi ni San Agustin sa isa sa kanyang mga epistles o sulat. The measure of love is to love without measure. At yan po ang espiritu o diwa ng Kwaresma, lalong-lalo na sa ating mga ginagawang observances. And I would like to highlight one of the three observances during Lent that we should animate with love. Ano po iyon? Of course, we have three observances: prayer, fasting, and almsgiving. Those are the three pillars of Lent. But I would like to highlight the third one, almsgiving, pagbibigay ng limos, kung saan dapat ito ay animated ng tunay na pag-ibig. Noong Ash Wednesday, ating narinig ang Ebanghelyo kung saan sabi ng ating Panginoon, "If you are to give alms, do not blow trumpet so that others will see it, so that you'll be praised by others. Rather, do it in secret." At sabi din ng ating Panginoon, "Do not let your left hand know what your right hand is doing." Siguro ito ay nagsasabi na gawin sa tago, huwag ibalandra ang iyong pagbibigay ng limos. But also we could also say that do not let your left hand do what your right hand is doing. We could say na dapat kung tayo ay nagbibigay ng limos, hindi tayo nag-e-expect something in return. We do it out of sheer gratuitous love. Hindi upang bigyan ng kapalit, kundi bigyan ng pag-ibig na hindi nasusukat, hindi nanunukat, at hindi nanunumbat. Ngayong Kwaresma, magandang ipaalala sa ating mga sarili, lalong-lalo na sa sakramento ng kumpisal, yung pag-ibig ng Diyos na siyang hamon din para sa atin, na kahit tayo po ay inaamin natin na tayo ay nagkakasala, hindi po nagpapataw ng parusa ang Diyos para sa atin. Instead, sa pagpapataw ng parusa, God gives us pagpapatawad. Inaamin natin na tayo ay nagkasala, ang Diyos ay nagpapaalala sa atin sa kanyang pag-ibig na hindi nasusukat, hindi nanunukat, at hindi nanunumbat. Kahit siya pa ang nasusugatan. Alam niyo po, every evening prayer, kaming mga Dominicans, we pray Psalm 130. Ito po ay tinatawag naming De Profundis or Out of the Depths. At isa sa mga stanzas na gustong-gusto ko ay yung pangalawang stanzas,
kung saan ito rin po ang sinasabi ng ating responsorial psalm ngayong araw. And every night, ito po ay pagpapaalala sa amin na magdasal sa mga lahat ng yumao. Pero ito rin ay paghingi ng tawad, hindi lamang sa mga kasama nating yumao na, kundi para rin sa atin. At ang sinasabi ng salmo is, out of the depths I cry to you, O Lord, Lord, hear my voice. O let your ears be attentive to the voice of my pleading. This is the best part that I would like to highlight. If you, O Lord, should mark our guilt, Lord, who would survive? But with you is found forgiveness. For this, we revere you. Kung ikaw ay may talaan itong aming mga kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot, pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Pag-ibig na hindi nagtatala ng ating mga kasalanan, pag-ibig na hindi nasusukat, hindi nanunukat, at hindi nanunumbat.